Mamaya ko babalikan yung comments ha. Like po tayo. Kung hindi pa subscriber, mag-subscribe. Ba't naghang ang aking kineme? Okay. Kung hindi nyo napanood ang ating topic patungkol sa pangunguna ni PRRD sa isang survey as, di ba? Bonggang senatorial ball come 2025. Panoorin nyo na lang po yung ating amazing video. But let's have an update naman with Chris Aquino. Alam nyo ba, si Chris, akala ko tatakbo to nung last year. Kasi parang, 'di ba, ganun yung ganun yung ang motto ng mga Aquinos ay kung ano ang balak ng mga Marcos, tatapatan nila. That right? Tama po ba? Sabi ay hold on. I-open ko lang yung walita. Like lang po kayo dyan. Okay. Kung hindi nagkasakit si Miss Crazy, kung hindi lumala yung kanyang kawamdaman, kasi di ba naging butot bala talaga si Miss Crazy, ay baka tumakbo yan ng mas mataas na posisyon. Baka naging vice presidential yan ni Mama Lugs. Hello sa mga fans ni Mama Lugs. Baka babae tandem yun nangyari kung hindi man, di ba naging Lenny Kiko nga kasi iyak-iyak pa nga si Kiko, hindi niya sukat akalain, di ba? Kung si Chris Aquino noon ay hindi nagkasakit, baka tumakbo yun as Vice President Ilugao, or maybe siya yung President at si Lugao yung Vice ulit. Kasi gustong tapatan ng mga Aquino ang tatakbuhan ng Marcos and hindi sila papayag na makabay. Ganong statement, di ba, ang mga alinman kay Crazy at saka yung kanyang syupatembang na nategi bumbum. Ang sabi ay, yun nga, tatapatan nila at hindi sila papayag na muling makabalik sa Malacanang ang mga Marcos. Fortunately, nakabalik. But is it really fortunate? Are we really fortunate na nakabalik? Anyway, ito po yung balita kay Crazy. Ano kaya? Kumusta na kaya siya? Mukhang getting better naman na siya eh. Nagkomento si Batangas Vice Governor Mark Leviste sa latest health updates ni Queen of All Media, Chris Aquino nitong Huwebes. Ayan si Vice Gov Mark Leviste. This is Chris. Mukhang nagkakalaman na ng konti. May napansin ako kay Crazy. Iba blind item ko pa ba? Diyos. Parang may nabago sa mukha niya. At nahalata ito nung siya'y pumayat. May pinagawa siya sa mukha niya, no? Yung pinaka focal point ng kanyang mukha. Comment nyo nga sa comment section kung napansin nyo rin or mapapansin nyo rin. Kasi nahalata ko to nung pumeche. So sabi nag-comment si Vice Gov Mark Leviste, sabi ay, "Kids and I will always be by your side. For better or worse, for richer or poorer, in sickness and in health, to love and to cherish." Hala, parang to parang ito yung yung sinasabi kapag kinakasal. Ikakasal na kaya si Chris? Diba? Ikakasal na kaya siya? Ikakasal siya kaya kay Mark Leviste? Well, kahit na mukhang lagpas na ng menopausal age si Crazy, tingin ko lagpas na nakapag-menopause na to. So hindi na rin magkakaanak si Crazy, no? Tama ba? Unless nagpa-freeze siya ng kanyang egg sa sa bank, meron bang egg cell bank? Excuse me. Pwede mo nga sa gitna ako nakes. So, hindi siya bubuntis, di ba? Pero si Mark Leviste, talagang alam nyo, nahihiwagaan ako mga ate at kuya. Shout out, Vice Gov. Okay. Bago yung pandemic, 2019, ano ang ganap? Ano ang ganap noong 2019? Southeast Asian Games, right? Na nag-overall champion ang Pilipinas. Dito ginanap yun sa Pilipinas, all over the Philippines actually. And yung parang main event ay nasa Philippine Arena at saka sa Kapas Tarlac. May bagong pinagawa doon ang gobyerno ni Pangulong Duterte na stadium na meron pang na-intriga na cauldron. Tandaan nyo? Yung milyon-milyon na halaga ng cauldron, yung parang sulo na pagkalaki-laki. Milyon-milyon kasi ang worth ng binatikos ni Drilon, di ba? Tandaan nyo. Doon sa pinaganapan ng Southeast Asian Games, nakita ko si Mark Leviste. May kasama siyang apakagandang babae. That was in 2019.
So, sumunod na dyan, 2020, simula ng pandemic, right? 2020, sumabog ang Bulkang Taal, 2020. 2021, 2022, ayan na, no? Ayan na yung taon ng pandemic. At ngayong taon, mukhang okay na yung, mukhang tapos na yung mga restriction. Pwede na nga hindi mag-face mask sa Pilipinas. Nakita ko dun si Mark Leviste nung Southeast Asian Game. Napakaganda ng kasamang babae. Kami ni Attorney Nick ang magkasama. So, si Chris Aquino naman may jowa naman during pandemic, 'di ba, yung hindi kakagwapuhan? Sino ba yun? Mel Soriano ba yun? Yung parang hindi siya kaputian, din siya kakagwapuhan. Tapos hiniwalayan ni Chris kasi gala ng gala yata during pandemic. Bumili yata ng damit sa ano ba yun? Uniqlo ba yun? Basta bumili lang ng damit sa mall, si Chris Aquino pinagalitan niya yung kanyang jowa. Oh. Refresher lang tayo ng konti. Hiniwalayan ni Chris kasi sabi niya may mga autoimmune diseases siya na kapag tinamaan siya ng virus na COVID ay pwedeng mategi bumbum si Chris, 'di ba? So, bawal kasi 'yun kapag ikaw may mga sakit ka sa puso or malalang may iba kang iniindang sakit tapos tatamaan ka ng COVID, baka ikay matuluyan. So, hiniwalayan ni Chris yung kanyang jowa na iyon na parang may edad na rin naman at hindi kapugian. Nagkawalaan sila dahil nga lang namili ng damit ko ba nagpunta sa mall yung lalaki. Was it Mel Soriano ba? Mel Sarmiento. Nalimutan ko yun eh. So, Crazy, ang tanong ko sa iyo, naging single ka, baka naging single din naman si Mark Leviste. Pero apakaganda nung girl na kasama. Tsaka si Governor Mark Leviste, kilala ang clan ng mga Leviste na mayayaman sa Batangas. In fact, ang asawa ni Lauren Lee. Kilala niyo si Lauren Lee? Senadora, si Lauren Lee. Ano apelyido ngayon ni Lauren Lee? Di ba Leviste? May-ari lang naman ng isang isla, si Lauren Lee sa Batangas. Or at least yung pamilya ng lalaki. Mayaman ang mga Leviste, mga ate at kuya. Di ba? Prominente yan. So, kung sa yaman at yaman din lang naman, okay na okay. Si Mark Leviste, mas mukha siyang bagets din kay Chrissy, no? Pero parang ayaw ni Chrissy sa kanya. Chrissy, sa mga naging lalaki mo sa buhay, almost all of them wanted to escape from you or, di ba? Makipaghiwalay sa'yo. Grabe nga yung iyak noon at takot na takot si James Yap nung nakipaghiwalay sa'yo. Parang ang laki daw, parang nabunutan ng tinik, ganun, nung nahiwalayan ka. Dahil gusto nang makawala sa iyo, maybe may ugali ka na hindi feel ng mga lalaki, baka suffocating ka, no? Dominanting babae, well obviously, dominant ka naman dahil nga Aquino ka baga naman, no? Bratinela pa, anak mayaman pa. So, bibihira ang lalaking makaka-handle sa iyo. 'Di ba? Karamihan sa lalaki nai-intimidate sa iyo, crazy. O yung karamihan sa tingin ko, karamihan sa mga lalaki sa buhay ni Chris talagang, 'di ba? Hirap na hirap sa kanya at talagang hinangad na makawala or kumawala sa kanya. Eto si Mark Leviste, buntot ng buntot sa iyo, para na talagang Hindi ba yung ganyan yung sinasabi kapag kinakasal? Abay, parang nagpe-pledge na ng kanyang love sa iyo, crazy. Punta natin yung balita. Ayan. Ayaw mo pa, crazy? Grabe, nagpalit ng kulay si Crazy. Dati pink siya, ngayon purple na yung suot niya. Anak niya yung naka-yellow na. May yellow pa rin pala. Maganda naman pagsamahin, di ba? Ube queso, yellow and violet. Okay, basta tayo ng konti, mga ate at kuya. Hoy, like po tayo. Nagkomento si Batangas Vice Governor Mark Leviste. Ayun nga, sa Instagram post ni Chris. Sabi ni Chris, I chose the midpoint between my mom's 14th death anniversary and my dad's upcoming 40th death anniversary to thank all of you who continue to pray for my recovery. Okay, nagpapasalamat. My dad immediately died after being shot while descending the stairs to the tarmac. Parang sawa na kami, crazy. Alam naman namin yan. Blah blah blah. Upon initial diagnosis, our mom was given 3 months, but she fought hard knowing her 5 kids weren't ready. Our mom underwent all the most painful treatments dahil nga po nagka-colon cancer si Korikong.
Minsan ang tawag ng iba doon ay Carmalicious. Charot lang, Chrissy. Tawag lang naman ng iba, Carmalicious daw. Pinakawalan kasi ng nanay mo si Joma eh, di ba? Tapos, ang dami mga government-owned corporations na ibenta. Pati yung mga parke, pinalta ng pangalan, nilagyan ng mga rebulto ng nanay mo at tatay mo. Nagmahal ang galunggong, nagmahal ang bilihin. Ay, parang history repeats itself, no? Kailan na nagmamahal ang bilihin? Parang ngayon lang, no? Nagmahal din ang mga bilihin ng panahon niya. So, ibinahagi ni Chris ang bla bla bla. Ang pag-take ng ilang gamot na tiniis niya para lang maayos ang kanyang pakiramdam. Mataas pa rin ang pain tolerance. Salamat si Chrissy sa patuloy na nagdarasal. Ayun, kinakiligan naman daw ng mga netizen ang komento ni Liviste, yung richer for poorer. Now I'm wondering, kasi sa survey po natin, hold on, nakalagay dyan kung sino ang inyong ibobotong senatorial balls. Kasi kung si Crazy noon ay nagbalak tumakbo, kung 'di ba parang may plano siyang tumakbo nung okay pa yung pakiramdam niya, na hindi lang natuloy kung ano man yung balak niya in politics noon dahil nga nagkasakit, namayat, kaya naging supporter na lang siya ni Lenny, right? So ngayon paganda yung pakiramdam ni Crazy sa ating survey, may 3% na bumoto para sa kanya. Kung siya itatakbong senatorial ball. Kung siya itatakbo as senatorial ball ng 2025. Pero alam niyo, sa tingin ko, wala naman tayong pakas, mababa kaya sa survey natin, 3%. Bahala siya kung tatakbo siya. Pero alam niyo, yung tingin ko, si Mark Liviste ang balak tumakbong senador. Ayaw talaga niya pakawalan si Chrissy eh. Sabi ni Chrissy, friends lang kayo. Ano yung mga sinasabi mo pang jowa? Dinidinay ni Chrissy na kayo ay magjowa. Sir Mark, well, magaling manligaw ang mga Batanggenyo, ano magagawa natin? 'Di ba? Pag may inibig ang Batanggenyo ay tagang hahamakin ang lahat, masungkit ka lamang, 'di ba ganun 'yon? Masugid naman liligaw si Mark Liviste kahit na ang turing ni Chris Aquino sa kanya ay friendship lang. Friendship lang daw sila. Oh, forever talaga. Forever pa nga, forever. Oh. So, Sir Mark Liviste, baka ikaw may balak tumakbong senador, no? Kerry ba? Hindi naman matunog ang pangalan mo, sir. Si Chrissy pa pwede tumakbong senador. Pero ikaw, sir, I don't know. 'Di ba? Well, talagang matiisin si Sir Mark Liviste. O Chrissy, pakakawalan mo pa? Huwag mo na pakawalan, Chrissy. Oy! Good catch na nga yan si Sir Mark Liviste. Tsaka malaki pa ang ari-arian yan, Chrissy. Alam nyo ba yun? Malaki ang ari-arian ni Mark Liviste. O boy, ganun talaga, no? Ang mga Batanggenyo, malalaki ang ari-arian. Diba? Liviste baga naman, mayamang pamilya. Good catch na yun, Chrissy. Huwag ka na mag-inasim, hindi ka na mabubuntis. Huwag ka na mag-inasim. Go na, push na. Bibira ka makakita ng lalaking humahabol at tagang hahabol sa'yo. I don't know kung for political purpose lang yan. Baka naman inlababo talaga sa'yo at maldita ka, di ba? Or kahit ang arte-arte mo, kung hindi ka man maldita si Chrissy, kilalang maarte, di ba? O biro mo yun, hahabol-habol sa'yo. Mga girlfriends yan, Chrissy, ako nagsasabi sa'yo, wala ka sa dumi ng kalingkingan. Nakita naman na kita sa personal eh. O maputi lang si Chrissy at malaki ang balakang. Nakita ko na si Chris sa personal actually. Maputi lang, malaki ang balakang. Ganda naman. Tsaka mayaman, syempre. O baka may nakikita si Sir Mark Liviste na maganda at hindi natin nakikita kay Chrissy kung ano man yun. No? Baka may busilak na kalooban si Chrissy. Kahit nagmamaldita siya nung nakarang election, despite na siya yung butot balat, nagmamaldita siya nung sa Grand Rally ni Lugaw sa Tarlac. Ano sa tingin nyo? Sino sa kanila ang tatakbo or may pakiba tayo? I-comment nyo sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.